Welcome back mga bossing sa channel natin. Sa mga hindi pa nari-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para makumpleto na natin ang 1,000 subscriber at sa gusto mag-request ng ating bagong ire-recap ay mag-comment lamang sa ibaba. Ipagpatuloy na natin ang chapter 3 ng paghihiganti ng Api Blood Hunter. Let's go! Saan ang lugar na ito? Sinuri ni Vikir ang kanyang katawan. Walang mana at napakahina nito. Walang kahit isang dakot ng mga aura na nabuo niya sa kanyang hindi mabilang na mga laban. Nahulog ba ako sa impyerno? Ngunit ito ay hindi. Ang lugar na ito, masyadong baog para tawagin itong impyerno. Isang lugar kung saan kahit ang impyerno ay magmumukhang mas mapagpatuloy. Dahil yon ang pamilyang Baskerville. Walang paraan na hindi ko alam ang kapaligiran ng lugar kung saan ako nanirahan bilang isang aso sa pangangaso sa nakalipas na 30 taon. Ang amoy ng dugo, ng nana, ng lahat ng marumi at patay. May kutob si Vikir Van Baskerville. Na bumalik siya sa panahon na kakapanganak pa lang niya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Isang katawan na nabuhay ng halos 100 araw. Wala kang masyadong magagawa. Binabaliktad lang at sinenyasan ang nakabahaging yaya ng nursery na magpapasuso. Sakto naman. Walang mga lalaki na mukhang kapaki-pakinabang. Isang pamilyar na boses ang narinig. Si Hugo Les Baskervilles, patriarch ng Baskervilles, ay nakitang nakatayo sa gitna ng nursery. Sa sandaling marinig niya ang kanyang boses, halos bumangon si Vikir at yumuko, tulad ng kanyang ugali sa buhay. Sa kabutihang palad, ito ay imposible dahil sa katawan ng isang bagong silang na sanggol. Pudyok! Nang makita ang pangunahing salarin na pumatay sa kanya, naggangalit siya ng kanyang mga ngipin. Gayunpaman, dahil hindi pa tumutubo ang mga ngipin ng katawan, walang tunog. Kumalma tayo. Noong nakaraan, upang maging miyembro ng pamilya Baskerville, upang makilala ng kanyang ama, at upang maalis ang pagkukunwari bilang isang anak sa labas, ang mga araw ng kahihiyan at kahihiyan na kanyang pinaglaban. Inferior blood, hindi siya iniwan ng tag kahit anong gawin niya. Iba ang mamumuhay ko sa buhay na ito. Kung mawala ang kuneho, hindi ito mabubuhay na parang asong pinakuluan. Sakto naman. Nagkaroon ng pagkakataon na lalong nagpatibay sa determinasyon ni Vikir. Ilipat ang mga bata sa duyan ng espada. Narinig ko ang sinabi ni Hugo. Sa kanyang pag-alis sa mga kamay ng kanyang yaya, tumatakbo ang isip ni Vikir. Ito ba ang unang seremonya ng pagpasa? Ang Cradle of Swords ay isang paglalakbay patungo sa River La Guerrera na naganap sa paligid ng isang maliit na burol. Sa sandaling lumipat sila sa maze na gawa sa mga espada at sumisid sa River La Guerreras, ang mga anak ng pamilyang Baskerville ay muling isinilang bilang mga mandirigma. Siyempre, ang pagpapala ng ilog La Guerrera ay hindi nagbigay ng pantay na lakas. Ang mahihina ay namamatay at ang malakas ay nabubuhay. Ang malakas ay nakakakuha ng higit sa mahina. Ang mga anak ng Baskerville ay kailangang makaalis sa duyan ng mga espada sa lalong madaling panahon at sumisid sa ilog Iserena. Bukod dito, mas malalim ang sugat, mas mabuti, upang ang tubig ng Esquerera ay maaaring tumagos sa katawan ng mas mahusay. Alam ni Vikir ang lahat ng mga lihim, alamat, at kwentong multo ng mga Baskerville. Kaya naman alam niya kung paano sulitin ang River na Guerrera. Yongjum! 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 Ang malambot na katawan ng bata ay dinadala sa impyerno ng matigas na kaluluwa ng aso. Ang dugo na umaagos mula sa kanyang katawan at pababa sa rampa ay nagpapahiwatig ng tuwid na ruta at ang pinakamaikling distansya upang pumunta pa sulong. Patuloy na gumapang si Vikir sa direksyon habang patuloy ang pagdurugo. At hindi nagtagal, narating niya ang banal na lupain ng Baskervilles. Ilog Guerrera na dumadaloy sa Latian. Kapag nakababad ka sa lugar na ito, ang iyong katawan ay nagiging kasing tigas ng bakal at ang iyong kaluluwa ay nagiging lubhang malakas. Inihagis ni Vikir ang kanyang sarili sa ilog sa kanyang posisyong pangsanggol. Na may plop. Mabigat. Masakit na para akong nilubog sa kumukulong tinunaw na bakal. Sapat na mainit ang tubig para sumisingaw. Nahulog dito na may di mabilang na mga saksak sa buong katawan, walang duda na hindi ito masakit. Ngunit tiniis ni Vikir ang sakit na pinakuluan. At naghintay siya. Ang tubig ng Esquerera ay tumagos sa mga hiwa, napunit, at pumuputok na mga sugat. Sut-sut-sut-sut-su. Nagsimulang magbago ang katawan. Ang tubig ng Esquerera, na tumagos sa mga sugat at tumagos sa mga buto at bituka,
ay nagbabago sa katawan ni Vickers mula 1 hanggang 10. Iba talaga. Namangha si Vickers na ang kanyang magandang simula ay maaaring gumawa ng napakalaking pagkakaiba. Ang katawan ng nakaraang buhay ay matigas at tinimplahan, ngunit ito ay maliit at manipis pa rin kumpara sa iba. Dahil ang mga buto mismo ay mahina, may mga limitasyon sa pagdikit ng mga kalamnan, at dahil makitid ang mga landas ng mana, may malinaw na mga paghihigpit sa pagpapataas ng aura. Pero iba ang mga kapatid niya. Matatangkad, makapal na buto, at malapad na mana veins. Ito ay naiba sa talento, kalidad, at panimulang linya. Sa kanyang nakaraang buhay, halos lumabas si Vickers sa Tower of Swords sa huling lugar. Kaya hindi niya na-enjoy ng maayos ang epekto ng ilog Geskerira. Dahil na-absorb na ng lahat ng kapatid niya ang kapangyarihang iyon. Mula noon, dahil sa kanyang background bilang isang illegitimate child at mahinang talento, huling ranggo na lang ang ibinibigay sa kanya sa bawat pagkakataon. Kapag ang iba ay kumain ng masustansyang pagkain, nagsuot ng pinakamagagandang gamit, natutulog sa mga komportableng kama. Kumain siya ng maruruming scarps, nagsuot ng maruruming damit, natulog sa maruruming lugar. Ang mga tagumpay na nakuha niya ay kinuha ng kanyang mga kapatid. Ito ay pareho sa digmaan sa mga demonyo. Gaano man karaming mga demonyo at demonyo ang kanyang napatay, ang mga tagumpay ay palaging pag-aari ng kanyang ama o mga kapatid sa ama. Nagkaroon ng maliit o walang gantimpala. Hindi lamang ang mga demonyo ang kailangang patayin, kundi pati na rin ang mga kaaway sa politika at mga tao ng kanyang ama. Kinailangan niyang tiktikan, assassinate, espionage, tambangan, at takutin ang buong 7 pamilya, at sa paggawa nito, itinaas niya ang Baskerville sa tuktok ng 7 pamilya. Ngunit ano ang resulta? Pagbitay. Kapag nawala ang kuneho at tapos na ang pamamaril, hindi na kailangan ng asong nangangaso. Inakusahan ng pakikipagsabuatan sa mga demonyo, si Vickers ay pinatay habang dinadala ang lahat ng maruming kasalanan ni Hugo. Ang kanyang kasalanan ay isa lamang. Masyadong maraming nalalaman. Buntong hininga. Si Vickers ay naggangalit ang kanyang mga ngipin. Mabangis na nagsalpukan ang mga ngipin na nagsimulang tumubo sa bibig bago niya namalayan. Dumaloy ang tubig ng Geskerira kasunod ng matinding galit na umabot sa utak sa loob ng mga buto. At hindi nagtagal ay nagbago ang mga buto na mas makapal, ang laman ay mas matigas, at ang mana barrel ay mas malawak. Siyempre, ang nag-aapoy na sakit ay patuloy na gumagapang, ngunit hindi mahalaga. Nagsimula pang ang uminom ng tubig si Vickers. Iniisip niyang palakasin din ang mga laman loob. Iniisip niya ang isang matandang alamat na ipinasa sa Baskervilles. Matagal na panahon na ang nakalipas, mayroong isang walang talo na mandirigma sa Baskerville, tama ba? Ang pinakamalakas na eskrimador na hindi man lang nagtamo ng kahit isang kalmot sa balat, pati buto, kahit natamaan ng palakol. Ngunit ang kanyang pagtatapos ay talagang walang katotohanan. Tinamaan siya sa sakong ng may lason na palaso ng isang karibal mula sa ibang angkan, at namatay siya sa mga epekto nito. Ito ay dahil, noong siya ay isang sanggol, hinawakan siya ng kanyang nars sa mga bukong-bukong at inilubog siya pabalik sa Geskerira, na nag-iwan ng medyo mahina na lugar kung saan hindi umabot ang tubig dahil sa mga palad ng nars. Hindi ito dapat magkaroon ng ganoong uri ng bahagi. Ginawa ni Vickers ang lahat upang pukawin ang sarili sa ilog. Pinaikot-ikot niya ang kanyang katawan sa abot ng kanyang makakaya, at walang iniwang bahaging hindi tinatablan ng tubig. Samantala, bumuka at bumuka ang sugat, ngunit mas mabuti pa. Dahil ang tubig ay maaaring tumagos ng mabuti sa katawan. Bula-bula. Umalis ang dugo at nagsimulang manhid ang kanyang katawan. Hinal na hinal siya at nais na makaakyat sa ibabaw sa lalong madaling panahon. Pero hindi pwede. Ang River Geskerira ay hindi kailanman tumatanggap ng isang bata kapag ito ay umalis sa mga braso nito. Kung ang ulo lang ang nalantad sa paghinga, ang ulo lang ang hindi na mapoprotektahan. Kaya desperadong kumapit si Vickers sa bato sa ilog. Ipinagpatuloy niya ang paghalo ng kanyang braso upang dumampi ang tubig ng ilog sa palad na nakahawak sa bato. Sa oras na yon, naririnig ko ang mahinang boses sa aking tenga. Young Master! Dapat lumabas ka na. Kung mananatili ka pa sa ilalim ng tubig, mamamatay ka. Oh Enly God! Baka mamatay siya ng ganito. Kunin mo. Kailangan natin siyang sunduin. Parang may nagkakagulo mula sa itaas. Well, iyon ang tiyak na mangyayari.
Ang labis na kasakiman ay nagiging lason. Masarap magpalakas ng katawan, pero hindi ba dapat nakakasawa at namamatay? Kahit, anak, bumangon ka na. Naririnig din ang boses ni Hugo Le Baskerville. Ngunit ang boses na yon ay nagpapagatong lamang sa galit ni Vickers. Suwag! Tumayo si Vickers. Pero hindi na lang siya bumangon. Gulp, 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 gulp. Uminom ng tubig ng River Ragivera sa iyong bibig. Hanggang sa dulo. At, puha! Sa sandaling umakyat ka, huminga sa hangin sa nilalaman ng iyong puso. Ibinuka ni Vickers ang kanyang bibig upang huminga. Nang makita siya, si Hugo Les Baskervilles ay nakangiti ng maliwanag na bihira. Hahaha, tignan mo tong lalaking to. Hindi ba tumubo ang ngipin mo noon? Hounds pinakuluan sa kumukulong tubig na kalantad pangil. Nakahiga siya sa dilim ng shared nursery. Wala kang masyadong magagawa sa katawan ng isang bata na hindi man lang makontrol ang kanyang katawan. Sumisipsip lang siya ng gatas ng yaya at iniisip ang bawat sitwasyon bago bumalik. 8 taong gulang. Nakaramdam siya ng mana sa unang pagkakataon. Sa mundo, siya ay isang talento na karapat-dapat na tawaging isang henyo, ngunit sa loob ng Baskervilles, siya ay karaniwan lamang. 15 taong gulang. Nakaipon siya ng isa circle-level mana. Ang kanyang espada ay nakapagbigay ng aura kahit mahina. 20 taong gulang. Sinimulan niyang isagawa ang kanyang sarili sa maalab na pagkilos. Pangunahin niyang kinuha ang mga misyon tulad ng pagpatay, pag-espiya, at pagsakop sa mga barbaro. 25 taong gulang. Dahil ba ang barko ay nabuhay ng mas mabangis kaysa sa iba? Ang mga inapo ng mga Baskerville ay nakabisado ng espada sa antas na hindi pa nila naabot kahit nasa edad na 30s. 29 taong gulang. Ang mga limitasyon kung saan malinaw ang isang anak sa labas. Ang mga direktang inapo na nahuli ng ilang sandali ay nagsimulang tumakbo sa unahan niya sa sandaling nakakuha sila ng praktikal na karanasan, at sa lalong madaling panahon ay naglaho ng napakalayo pasulong na hindi niya makita ang mga ito. 30 taong gulang. Ang mga pintuan sa pandemonium ay binuksan at hindi mabilang na mga demonyo ang nagsimulang sumalakay. 35 taong gulang. Tiniis niya ang panahon ng pagkawasak, nakaipon ng maraming praktikal na karanasan, at nakapatay ng mas maraming halimaw kaysa sinuman. 39 taong gulang. Nanalo siya sa digmaan para sa imperyo. Ito ay isang mahalagang tagumpay para sa mga tao. 40 taong gulang. Isang asong nangangaso na naging tapat sa buong buhay nito. Ngunit hindi sinuklian ng mga Baskerville ang katapatan na yon. Ang bumalik ay ang paninirang puri at maling akusasyon ng pakikipagsabuatan sa mga demonyo. At pagkatapos ito ay ang guillotine. Oh! Ang pagkamuhi para kay Hugo Baskerville ay pumasok. Nang naggangalit si Vickers, nagulat ang yaya at hinila siya palayo sa sarili. Minsan pinagdadaanan ito ni Young Master. Inilagay niya si Vickers sa duyan at bumangon. Ngayong tapos na ang kanyang shift, oras na para lumipat sa ibang yaya. Ngunit, swoop! Ang yaya na dapat ay dumaan sa pinto gaya ng nakagawian ay tumingin sa paligid niya at saka pumunta sa kama sa tapat niya. Tara na mga binata. Kumain ka na. Sinimulan ng nurse ang pagpapasuso sa ilan sa mga batang inaalagaan niya kanina. Ang mga anak ng Baskerville ay sabay na pinalaki sa isang silid. Ito ay upang palakihin ang lahat ng mga bata ng pantay-pantay. Ngunit sinong ina ang magtatrato sa kanyang sariling anak at sa kanyang kapatid sa ama? Ang ilang mga ina ay kabisado ng mabuti ang mga katangian ng kanilang mga anak at sasabihin sa yaya at humihingi ng mas mahabang sesyon ng pagpapasuso. Siyempre, para kay Vickers na hindi alam kung sino ang kanyang ina, kaya't wala siyang pagpipilian kundi isantabi ang lahat ng inaasahan. Hindi bababa sa hanggang sa makakuha ka ng pagkain at kainin ito gamit ang iyong sariling mga kamay, kailangan mong lumaki upang magawa ang anumang bagay ng mabilis. Sa gayon, may mga alaala ba siyang ganito bago siya bumawi? Walang anuman. Nahihirapang inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng duyan. Vickers Cradle, medyo malayo sa iba pang duyan. Parang may hindi tama. At tama ang kanyang instincts. Kakatakot. Hindi nagtagal, piniga ang kahon at may bumunot sa ulo nito. Isang regalo para sa isang bagong silang na bata. Mga ahas.
Dalawang itim na ahas na may tatsulok na ulo ang inilantad ang kanilang makapal na katawan sa labas ng kahon. Duguan si Mamba. Ang makamandag na ahas ay tinatawag ding chilbosa dahil kapag nakagat, ang isa ay mamamatay bago gumawa ng 7 hakbang. Ito ay isang bihirang species na bihirang matagpuan sa mundo. Ibinuka ni Vikir ang kanyang bibig sa pagkamangha. Sino ang naglabas ng ahas na ito dito? Umalis din daw si Yaya nang hindi niya alam kung ano ang na-unlock niya. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Vikir na saglit na nataranta ang sitwasyon. Kung isipin, madalas may mga kaso ng misteryosong pagkamatay ng mga sanggol sa nursery. Mayroong maraming mga kaso kung saan ang mga bata na may mga natitirang kakayahan ay namatay ng maaga. Samantala, ibang mundo ito sa kanya at naisip niya na ito ay isang aksidenteng kamatayan lamang, isang pagpatay mula sa isang kaaway o isang malas lamang. Ngunit kung titignan ito ngayon, hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Ang itim na kamay na naglalayong para sa nursery ay dapat na umaabot mula sa loob ng pamilya. Lily. Papalapit sa kanya ang 2 duguang mamba. Ang kanilang mapupulang bibig, kumikinang na mga pangil, ay tila napuno na ng dugo. Kung sakaling magkaroon ng emergency, ang lahat ng mga bata sa nursery na ito ay maaaring lipulin nila. Kung nangyari iyon, magkakaroon ng isang sakuna na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng Baskervilles. Well, hindi rin naman masama iyon. Wala man lang attachment sa pamilya. Gayunpaman, kung ang paghihiganti ay dumating sa halaga ng pinsala sa sarili kung gayon ito ay walang silbi. Iniunat ni Vikir ang kanyang kamay. Matapos dumaan sa panahon ng pagkawasak, natalo at napatay niya ang hindi mabilang na mga halimaw. Maraming beses na niyang nakaharap ang mga halimaw na reptilya, lalo na ang mga nasa anyo ng mga ahas, at syempre alam na alam niya ang kanilang mga kahinaan. Maaari niyang patayin ang mga ito gamit ang katawan ng isang bagong silang na bata. Kwak-kwak! Iniunat ni Vikir ang 2 kamay at humawak ng makamandag na ahas bawat isa. Ang lugar na nahuli niya ay nasa batok nila. Isang lugar kung saan hindi nito maabot. Sa halip, ang mga ahas na na-preemptively attack ay nagsimulang magpumiglas. Sinubukan nilang saksakin ng matalim na kaliskis si Vikir. Ngunit ang katawan ay tumigas na ng proteksyon ng River Laquerera, kaya imposible. Hindi ko alam ang tungkol sa mga ngipin, ngunit hindi ako sasaktan ng kaliskis. Kasabay nito, pinaandar ni Vikir ang kanyang mana. Ang kanyang katawan, na walang laman mula nang siya ay isinilang, ay napuno ng mana. Ito ay resulta ng pag-inom ng tubig ng ilog Laquerera hanggang sa limitasyon nito. Pod! Nagsimulang maglabas ng kislap ng liwanag ang kanyang mga kamao. Ito ay isang estado na ang mga sanggol sa nursery na natipon dito ay maaaring maabot sa susunod na 8 taon. Iyan ang ginawa ni Vikir noong wala pang 8 buwang gulang. Tsutsutsutsutsu. Naninigas ang katawan ng 2 makamandag na ahas. Ito ay kapag ang isang mahinang nilalang ay humarap sa isang mandaragit. Ang 2 makamandag na ahas ay nanigas sa kanilang mga kaliskis, na parabang nakaramdam sila ng walang katulad na takot mula sa batang nasa harapan nila. Hindi nagtagal, ang mga kamay ni Vikir na pinapasok ng mana ay mabangis na pinaikot ang leg ng 2 makamandag na ahas. Wood diok! Ang balat at ang laman sa ilalim nito ay buo, ngunit ang mga buto na nakasuporta sa kanila ay nabali. Bumuka ang bibig ng 2 makamandag na ahas. Dahil sa panggigigil ay nakausli ang kanyang 2 eyeballs at nakalabas ang kanyang dila. Ang 2 makamandag na ahas, nabali ang leg, ay nanginginig sa sandaling iyon at namatay. Tumulo ang nakamamatay na kamandag mula sa dulo ng nakalantad na mga pangil. Sa susunod na araw, nagtipon ang lahat ng Guardian Knights sa pamilya sa Common Childcare Room sa hiyawan ng Yaya na unang pumasok sa trabaho. Si Vikir, na nakangiti ng maliwanag, ay may hawak na 2 makamandag na ahas na may mga baling lieg sa kanyang mga kamay. Ang Guardian Knights na nakakita na ito ay ang madugong mamba, ang kilalang-kilala na kamandag ng Leroge Mountains, ay literal na nagulat sa punto na hindi sila naniniwala sa kanilang mga mata. Kahit patay na ahas ito, malaking sakuna pa rin ang nakitang halimaw sa isang nursery. Sa loob ng ilang minuto, ipinadala ito kay Hugo, na nasa pangunahing kastilyo, at dumiretso siya sa Fang Castle. Pagkatapos, ang lahat ng mga yaya na nagtatrabaho sa night shift ay pinahirapan at pinatay, at isang talagang mahigpit na bantay ang itinayo sa nursery. Hindi na natagpuan ang salarin na naglabas ng makamandag na ahas. Ngunit isang tao lamang.
Isang batang hound dog, tahimik, nakita ang lahat ng ito. Sang maalamat na bata na, mula nang siya ay isinilang, ay tumawid sa duyan ng mga espada sa pinakamaikling panahon, sumisid sa ilog Esquivira sa pinakamahabang panahon, at sinakal ang dalawang makamandag na ahas sa duyan. Vicar Van Baskerville. Tahimik lang siyang naghihintay, nakahiga sa duyan. Para sa sandaling mabayaran ang kanyang utang, ang oras para sa paghihiganti. At 8 taon na ang lumipas mula noon. Lumipas ang 8 taon. Si Vicar Van Baskerville ay naging 8 taong gulang at, tulad ng kaso sa mga bata sa Baskervilles, ay kumukuha ng kanyang mga klase. Okay, last question. Paano mo nasabi na classify ang level ng isang swordsman? Sagot ni Vicar na may kalmadong ekspresyon. Ano man ang kasanayan sa espada. Ang isang eskrimador na hindi marunong magkarga ng mana sa isang espada ay isang sword beginner. Isang estado na marunong magkarga ng mana sa dulo ng espada, ngunit ang aura na itinaas sa pamamagitan ng paggawa nito ay mahina tulad ng isang gas ay isang eksperto sa espada. Ang estado kung saan ang aura na tumataas mula sa espada ay nagiging malagkit at siksik na parang likido ay tinatawag na sword graduator. At ang estado kung saan ang aura ay nagiging matigas na parang solid at ang hugis ay maaaring baguhin ayon sa kagustuhan ng caster ay tinatawag na sword master. Siyempre, lahat ng ito ay pinaghiwalay para sa kaginhawahan. Karaniwan, ang labanan ay apektado ng maraming mga kadahilanan tulad ng kalusugan, terrain, klima, kahalumigmigan, gravity, karanasan, at ang density ng mana sa hangin. Maaari mong kalkulahin ito, ngunit kapag nakalkula mo ito, ang resulta ay magiging ay. Ngunit ang mga kalkulasyon para sa mga 8 taong gulang ay hindi pa ganoon kakomplikado. Nang sumagot si Vicar ng walang pag-aalinlangan, ang iba pang mga bata sa paligid niya ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumisigaw na kasama, na parang nakikipagkumpetensya. Kung maglalaban ang baguhan at eksperto, mananalo ang eksperto. Kung kalabanin mo ang isang eksperto at isang graduate, ang graduate ang mananalo. Mas malakas si Master kaysa sa nagtapos. At ang pinuno ng sambahayan ay ang Panginoon. Si Vicar ay tahimik na nakikinig sa mga bata sa paligid niya. Ang mga salita ng isa sa mga lalaki ay sinaksak siya sa dibdib. Ang pinuno ng sambahayan ay isang Panginoon. Hugo Le Baskervilles, pinuno ng Baskervilles. Para sa isang wizard, nagtataglay siya ng hanggang 7 bilog ng mana. Gayunpaman, bilang isang master ng swordsmanship, ginawa niyang aura ang mana at ginamit ito sa isang espada, at sinasabing ang level ay umabot sa swordmaster na iginagalang ng mundo. Tumango ang tutor habang nakatingin sa kanila. Si Lord Hugo ay isang swordmaster. Ito ay isang yugto na 7 tao lamang ang nakarating sa bansang ito, Rock, at ang bawat pinuno ng 7 pamilya ay tumutugma dito. Siyempre, alam na ni Vicar ang katotohanan ito. Alam pa niyang marami pang swordmaster sa loob at labas ng imperyo. Ito ay impormasyong walang nakakaalam tungkol sa ngayon. Si Vicar ay nag-iisip ng mabuti tungkol sa isang bagay na mag-isa. Ang mga mata ng tutor ay kay Vicar mula kanina. Nakakamangha siya. Isang tunay na napakalaki na talento. Ito ay isang maliit na alamat sa pamilya na ang isang bata na 100 araw lamang ang gulang ay sumisid ng higit sa 7 minuto sa River Laguera. Ngunit sino ang gumagalang sa mga utak na walang utak? Natabunan man ito ng pambihirang katawan, mayroon siyang mga utak na hindi mapapantayan. Ito ay karapat-dapat na maglakas loob na tawagin itong isang talento na natututo ng 100 bagay pagkatapos maturuan ng isa. Dapat masaya ang Panginoon ngayon. Isusumbong niya ang lahat ng ito kay Hugo. Sa orihinal, hindi masyadong interesado si Hugo sa iba pang mga bata maliban kung sila ang panganay o pangalawa. Si Hugo, na umaarte na parang hulisaler lang ng mga baka, na pumupunta paminsan-minsan upang itala ang paglaki at halaga ng mga hayop, ay biglang nadagdagan ang kanyang interes sa Fang Castle sa nakalipas na ilang taon. Siyempre dahil kay Vicar. Napakakakaiba para kay Hugo na pumunta sa Fang Castle, isang lugar kung saan ang mga batang wala pang 0 taong gulang ay nagtitipon at nagpapalaki ng mga bata ng sama-sama. Kaya ang mga tutor na namamahala sa lugar na ito ay nahirapan sa kanilang mga balikat sa mga araw na ito. Salamat, young master. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Salamat sa Vicar, ang budget ay tumaas ng malaki at ang kanyang posisyon ay lumago kumpara sa iba pang mga kabalyero sa pamilya,
kaya lahat ay nakatingin kay Vicar na may paborableng mga mata. Siyempre, si Vicar mismo ay hindi interesado. Pagkatapos ng klase, sa oras na ang mga bata ay babalik sa kanilang mga silid sa buong kastilyo. Nakatingin na yon si Vicar sa kanyang sarili. Si Hugo ay isang master. Sa kasamaang palad, totoo yon. Ang densidad at tigas nito ay nasa ibang antas mula sa solid aura na tanging mga masters lang ang makakapagpahayag at sa sarili niyang sticky liquid na aura na senior graduate. Oh! Kinagat ni Vicar ang kanyang mga ngipin. Sa buhay na ito, hindi siya mabubuhay o mamamatay sa walang kabuluhang kamatayan. Hindi bababa sa bago ang seremonya ng pagdating of age, lahat ng dati niyang lakas ay dapat na maibalik. Kasalukuyang 8 taong gulang. Naabot na ng level ni Vicar ang advanced level ng sword expert nang walang nakakapansin. Sa kanyang nakaraang buhay, ito ay isang estado na halos hindi niya nakamit hanggang sa siya ay higit sa 20 taong gulang. Bago siya bumalik, siya ay nasa edad na 10 at siya ay tumaas sa ranggo ng sword expert. Sa katunayan, kahit na ito ay sapat na mahusay upang maipasa bilang isang henyo sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, ngunit sa loob ng Baskervilles, ito ay karaniwan o bahagyang mas mababa kaysa doon. Karaniwan, ang mga anak ng Baskerville ay kumakatok sa pinto ng mga advanced na eksperto sa espada sa edad na 20 at nagtapos sa edad na 30. Kung kaya mong ilagay ang liquid aura sa dulo ng iyong espada sa ganoong paraan, aangat ka sa posisyon ng isang executive mula rito. Maging ang mga elite ng Baskerville, na sinasabing mga henyo sa mga henyo, ay umabot sa edad na 20 bilang threshold para sa mga advanced na eksperto sa espada. Ngunit tinatapakan na ito ni Vicar ngayon sa edad na 8. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay nasa edad kung saan hindi pa niya naramdaman ang mana. Ito ay isang estado na kahit na ang mga super elite sa loob ng pamilya ay hindi maglalakas loob na malampasan. Kapag nakakaramdam ng bagong emosyon si Vicar. Hey! Isang boses ang tumawag mula sa likuran. Dahil may gusto ako, lumingon ako at nakita ko ang 3 bata sa 9-year-old kong klase. Hiveroli Baskerville, Miveroli Baskerville, Loveroli Baskerville. Ang apelyido ng Le ay ibinigay sa mga batang lalaki na may direktang linya at ang apelyido na Ra sa mga babae. Ang 3 rito ay sinasabing direktang mga inapo ng mga Baskerville. Napakalinaw ng pedigree. Hawklitch si Hivero, ang panganay sa harapan, nagsimulang makipagtalo kay Vicar. Kalahating basura, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Kung ang lalaki sa harap ang kumanta ng lead, ang 2 lalaki sa likod ay kumakanta ng afterward. Ito ay isang away na parang isang siya. Well, anyway, ang Baskervilles ay puspusan sa talent supremacy, kaya hindi ito mangyayari kapag sila ay tumanda ng kaunti. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit nanatiling malapitan ni Vicar ang triplets sa kanyang harapan ay sa ibang dahilan. Ang trident ng Hugo Baskerville. Sa loob ng 1-0 higit pang mga taon, ang mga taong iyon ay magiging medyo mahirap na mga kaaway. Sa katunayan, bago bumalik, ito ang 3 aso na matyagang humabol at sinaksak si Vicar, na nakataka sa pagkubkob. Come to think of it, ang mga lalaking ito ay madalas na akong ginugulo mula pa noong bata pa ako. Napakabagal ng paglaki ni Vicar noong bata pa siya dahil ang dami nilang naagaw na pagkain. Sa iba't ibang mga pagsusuri, palihim niyang tinapakan ang kanyang mga paa at sinaksak siya. Ang mga maliliit na anak ng pamilya Baskerville ay iba sa karamihan sa pagiging sensitibo ng mana at pamamahala ng mana. Posible nang paikliin ang mana at tipunin ito sa isang bilog. Tila hindi pa niya ito mailalagay sa kanyang espada, ngunit kahit na ganoon, sapat na yon para purihin bilang isang henyo sa mundo. Siyempre, kahit sa loob ng pamilyang Baskerville, maaari siyang purihin sa pagiging napakatalino. Ito ay isang talento. Gawin mo rin ito sa lalong madaling panahon. Tingnan kung gaano karaming mana ang maaari mong ilabas. Tignan mo! Tignan mo! Patuloy na tinulak ng triplets si Vicar. Tiningnan ni Vicar ang bukol ng mana na nilikha ni Lovero. Isang mana sphere na kasing laki ng kamao ng isang bata. Sa edad na yon, dapat ay sapat na sila para gawin yon. Ngunit marami na ang nagawa ni Vicar sa edad na 8 buwan. Nang sakalin niya ang 2 makamandag na ahas sa duyan. Dahil ang kahusayan sa mana na 8 taon pagkatapos ng pagbabalik ay idinagdag sa 30 taon bago ang pagbabalik, saan umabot ang antas na yon.
Minsang tumingin si Vikir sa paligid niya. Walang maraming bagay na dapat ipag-alala sa Fang Castle, kung saan mga bata lang ang nakatira. Ang ilang Guardian Knights at tutor ay nasa labas ng kastilyo. Pod. Ang kapangyarihan ng Vikir ay ipinahayag. Vikir na nakataas ang mga palad at nagsimulang mangolekta ng mana. Nang makita ito, napalitan ng pagtataka ang mga mukha ng triplets. Walang nilikha sa palad ni Vikir. Ang triplets ay naglagay ng masilaw na ekspresyon saglit, pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng malakas. Ahahaha, you little shit! Hindi ka ba makasagot sa mana hanggang sa ganyan kakatanda? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Ang mga lalaki ay napaka-intense sa panlilibak na sila kahit na sila ay lumuha. Ngunit, kasabay nito, isang tour ng bantay na hindi masyadong malayo sa Fang Castle. Nataranta ang isa sa mga bantay na nakaduty sa hindi inaasahang pagbabago na nakikita sa mga bintana. Ano? Bakit may 2 araw sa itaas ng Fang Castle?